Samahan niyo akong pumunta ng Cheonan na matatagpuan sa Cheongseong-namdo, South Korea. Tara, ako si Chad and this is my story here in South Korea. Ngayong araw nga ipupunta ako ng Cheonan dahil makipagkita ako sa isang kaibigan at dating katrabaho sa Pilipinas. Hindi kasi siya marunong magbiyahe papuntang Seoul na gustong gusto niyang puntahan. Kaya naman ay tuturuan ko siya kung paano sumakay ng subway para masanay siya na magbiyahe. Katulad ko ay hindi ako sanay dati na magbiyahe dahil iniisip ko na baka maligaw ako. Pero dito sa South Korea ay hindi ka maliligaw dahil lagi ko ang sinasabi na sobrang accessible at convenient ng transportation dito. Tama ang tingalan ko dito ng bus papuntang station. Galing kasi ako nito ng Ansong since ilang station lang naman ang Cheonan. Kaya nag-decide ako na pumunta. Gusto din kasi gumala ng kaibigan ko pero hindi siya marunong magbiyahe. Kaya yun nagpapasama siya. In return, ililibre niya ako ng foods. Pagkadating ko nga ng Pyeongtaek Station ay kagad na akong sumakay ng subway. Malayo na kasi sa Seoul ang Cheonan kaya ang daming rice fields ang matatanaw mo once na nakasakay ka sa subway. Which is good dahil sobrang ganda naman tingnan. Unlike sa mga nagtataas ang mga gusali. Yung ganitong views ay sobrang hindi exhausted tingnan. Ilang sandali pa ay nakarating din ako ng Cheonan Station. Yung kaibigan ko ay nang dumating dito since malapit lang naman siya. Akala ko nga dati hindi ganito kaganda ang Cheonan pero nagulat ako dahil madami ding mga nagtataas ang mga building. Para nga ding city dahil ang daming mga pamilya at mga iba't ibang resto. Akala ko like province talaga pero hindi. Mula nga dito sa kabilang kalsada ay natatanaw ko ng kaibigan ko pero siya hindi niya pa ako nakikita. Natatawa nga ako habang papalapit sa direksyon niya. Mukhang kabado nga siguro siya dahil kahit taga dito siya ay hindi siya familiar sa lugar. Pino ka dyan? Kumain nga muna kami sa 7-Eleven dahil wala pa kaming almusal. Ayun, katulad ng dati ay sobrang daldal pa din niya. Halos hindi na ubusan ng kwento. Sabay nga kami nito nag-aral ng Korean language. Yun nga lang, mas nauna ako ng exam kaya ako yung una nakaalis sa aming dalawa. Bali, buwan lang naman ang pagitan bago siya nakarating dito. Katulad ko ay kinansel din siya ng una niyang employer kaya nag-antay ulit siya ng panibagong employer. After namin magkwentuhan ay sinamahan ko siyang maglakad-lakad dito. Takot ata mag-isang umalis kaya pinapunta ko dito para samahan lang siya maglakad-lakad. Ang galing. Bali pupunta kami ngayon sa terminal station kung saan pwede siyang sumakay ng express bus papuntang Seoul. Dito kasi sa South Korea ay ang Seoul talaga ang laging pinupuntahan dahil ang daming mga tourist attractions ang mapupuntahan dito. Mahaba-haba na nga din ang nilakad namin para puntahan ang malaking E-Mart dito kung saan naroon din ang bus terminal papuntang Seoul. Iwan ko ba naman kasi sa kanya hindi sanay mag-explore. Hindi naman siya mawawala dito. Noong nakapasok na nga kami ng E-Mart ay tinungo namin ang terminal at tinuruan ko siya kung paano bumili ng ticket. Yun nga lang mukhang takot pa din pag walang kasama. Gustong-gusto niyang gumala pero dahil takot mag-isa kaya ayun, hanggang tunan lang siya. Sabi ko nga sa kanya madali lang naman magbiyahe dito sa South Korea. Once na marunong kang gumamit ng Kakao Map, hindi ka mawawala. After nga namin doon ay kumain muna kami dahil ano oras na din, napagod din kami sa kakahanap ng mga kainan. Hanggang dito kami napadpad malapit sa Cheonan Station. After namin kumain ay tinuruan ko naman siya kung paano sumakay ng subway. Tour guide tayo for today's video. Tinuro ko sa kanya yung pag-tap ng card at yung mga direction which is sobrang importante kapag sasakay ka ng subway. First time niya nga sumakay ng subway kaya ayun, tuwang-tuwa ang bata. After nun ay binalik ulit siya sa Cheonan baka pag hindi makauwi, mayari pa ako. Kaya ayun bago ako umuwi ay sinabihan ko siya ng payat ulit na huwag matakot magbiyahe dahil hindi ganun kahirap ang transportation dito. Minsan kailangan lang natin lakasan ang loob gaya ng pagpunta natin dito. Hindi natin alam kung anong dadatnan natin pero ang importante ay nakarating tayo sa pupuntahan. Annyeong!